Husay Laksamana with special guest doctors every week, specializing in pediatrics, OB-GYN, ophthalmology, general surgery, internal medicine, cardiology, dentistry, orthopedics, and many, many more. Libreng konsulta medisina tuwing Huwebes ng umaga. Konsulta pang medisina. Presented to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center. Full hospital services with affordable, top-of-the-line facilities, laboratories, and rooms, complete with state-of-the-art equipment. Avail of our special hospital packages such as executive checkup, OB package, HMO or company packages. We also accept insurance. Our Lady of Lourdes International Medical Center is located at number 2 National Highway, Barrio Barreto, Olongapo City. For more information, call our landline number 047-306-5250 or text our cell phone number 0928-820-8191. 89.5 My Super K Radio. Worldwide. Consulta pang medisina. Consulta pang medisina. Starring Dr. Husay. Dr. Husay. Dr. Husay. Dr. Noel Husay Laksamana. 89.5 by Subic Bay Radio. Hey, it's Thursday once again, and it's time for Consulta Pang Medicina, brought to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center. And here's Dr. Noel Husay Laksamana. Good morning, Tommy G. Good morning, sir. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga nakikinig ngayong umaga. At pag-uusapan po natin ngayon, kasi wala tayong special guest doctor today, kundi yours truly lang. Okay. Ang specialty natin sa mata. So, if you've got any concerns about your eyes, sa inyong mga paningin, you can text us, you can join us sa ating discussion dito. 0920-90-99937. But bago niyo text yung mga tanong ninyo, yung mga ano ninyo, pwede pag-usapan muna natin yung conjunctivitis, yung sore eyes. Sore eyes? Yeah, lately, marami tayong nakikita dito sa paligid natin, nagkakaroon ng conjunctivitis. Sabi nila, it's a common eye infection. The answer is right. Panahon na naman ba, sir? Yung, Palagi meron eh. Palagi. Eye infections can be best prevented if you avoid rubbing your eyes, kung iwasan niyo po magkusot ng mata. At higit pa, ang unang-unang step natin dyan ay good hygiene. Make sure kayo po ay naghihilamos at naliligo bago matulog. At paggising sa umaga, maghilamos ulit. Or possible, maligo ulit. No? Hindi masama maligo sa gabi. Yeah. At for those who wear eye makeup before you go to bed, make sure tinanggal ang makeup. Kayo po ay naghilamos. Make sure your eyes are very, very clean. At kahit po kayo galing sa trabaho, say call center agent kayo or night guard na laging puyat o ang shift ninyo sa factory ay night shift, hindi ho masama hindi masamang maligo at hindi masamang maghilamos kahit puyat po kayo. So yung basic eye care is it begins with good hygiene. Yeah. So yun lang po. Tama-tama nabanggit niyo yun, Doc, kasi nakagawian ng Pilipino no, na pagpagod daw, wag maligo. Mapapasma. Hindi ho totoo. Walang scientific basis po yun. Basis or explanation. Wala pong pasma, walang parang nakagawian lang. Na yung belief lang, yung nakasanayan lang. Ay, Doc, pwede bang matanong? May isa pa akong related to that. Ano yun? Na binabawalan din maligo. Pag bagong panganak, hindi masama. hindi rin totoo yun. Parang lang din, nakagawian lang din ng mga Pilipino. Yung iba, hindi nila pinapaligo ng ilang buwan para huwag masundan ka agad. Yung pala yung reason doon. Nga naman. Pero the truth is, pwede mo maligo. Pwedeng maligo kahit bagong panganak. Kahit kalalabas lang ng ospital. Nung araw nga, ginagawa, pagkapanganak, magsusunog ng dahon ng bayabas. Ay. Damo. I saw some of that when I was a kid. Oo. Pinausukan. It kind of weirded me out. Parang, what are they doing? Hindi kailangan. Yeah. Baka nga makasama pa yun no? Ha? Alin, Doc? Naka-misis mo, pinausukan. Ay, hindi po. I saw that when I was a kid. Nakakita ako ng ganun noon sa... Pinapausukan. Minsan sa probinsya, di ba, may mga ganyan. May mga kagawiang ganyan. Para
Dati kasi sabi, after kasi mga anak amoy fish daw. Eh, pag pinausukan yan, amoy smoked fish na yun. Ina pa. So, hindi naman ano. Walang ano yun, walang scientific... hindi ho necessary yun. Yeah. Pangalawa, pag pinapausukan pa ninyo ang katawan bago magpanganak, siyempre nasisingot yung carbon dioxide at carbon monoxide na galing sa sinunog na bayaba. Sus Mariosep, nakakasama pa, no? Oo. So, hindi naman necessary po yun. Ito, may mga text po dito. 0920-90-99937. Sabi ni Pedring Alonso, Doc, patulong naman ang katarata ng misis ko. Dati siyang teacher sa grade school, sa elementary school namin. At siya po ay may katarata na, retired. Oho, Mang Pedring, alam nyo, ongoing pa rin yung ating assistance sa mga school teachers. Hindi lang sa public school teachers, pati sa private school teachers, kahit retired na, kahit matanda. It's been our policy na to charge professional fees pagka mga teachers. Ito po ang handog ng inyong lingkod. So, okay mag-alala ha. Check po natin. 67 years old na pala si ma'am eh. Si Ma'am Alonso. Ha? Sige po, tulungan po natin, Ma'am Pedring. Sabi ni Corsec Dumlao, Doc, yung po bang pagkain ng ito? Yellow marigold tablet ay makatutulong sa eyes. I'm not familiar with that. Pero it seems parang... I heard about marigold, parang supplement or something. Supplement siguro yan. Basta merong lutein, it may help po. Ano? Pero, medyo mahal ang sinasabi niya. Nasa 40 pesos pala. Kumain na lang kayo ng gulay. Ano po, Miss? Ma'am Corsec. Sabi At tinatanong niya kung ano pa yung dapat kainin na tamang food. Yung po tinuro sa atin ng grade school. Green and yellow vegetables ay matutulong po na malaki. Sabi. Doc, I work in a bureau. Sabi niya. Ano kayong bureau ito? Meron ba tayong tulong sa mga government workers? It seems my eyes are failing me already. I used to read a lot and now I cannot go on reading for more than 10 minutes. Suddenly nagbe-blur. At first, okay, then magbe-blur. Anong simptomas kaya nito? I'm 53, diabetic. Mr. Santos, baka po nagkakaroon kayong diabetic cataract. Or much worse kung nagkakaroon macular edema due to diabetic retinopathy. The best thing is to have your eyes examined ASAP as soon as possible. Ngayon, kung tinutubuan na po ng cataract yan, ipatanggal nyo na lang po yan. Have it removed as early as possible. At kung nagkakaroon na ng tinatawag na proliferative diabetic retinopathy, it is best that you undergo pan-retinal photocoagulation para maiwasan yung permanent loss of vision. Si Sticky, sabi Sticky, Doc, pwede pa ba mabigyan ng lunas ang naduduling? Nice show last week, nakikinig kami, interesting. Sticky, the answer is yes. Pag ang tao ay naduduling, we try to realign the eyeballs by manipulating the muscles of the eye. But before we do that, we check if there are other conditions present like accommodative esotropia, yung may grado mo makapal yan, or kung meron bang intraocular tumors or what not. So, dapat ma-examine mabuti. Yan. Si Chito Lourdes. Doc, yung pong na-atake sa puso. Suddenly po, nawala yung paningin sa left side ng both eyes, pero sa right naman kita at hirap siyang mag-navigate at maglakad ngayon. Chito Lourdes. Baka po nagkaroon ng, bukod sa atake sa puso, baka nagkaroon din po ng stroke yan. I'd like you to know that our field of vision is affected by the status of our brain. Kapag tayo po ay nagka-stroke in any part of the brain na dinadaanan ng tinatawag natin visual pathway, maaari po mapingas yung ating vision, yung ating paningin. Yan. So, bro, pwedeng mag-text din pwede rin sila mag-chat via which is online natin, dito sa online natin. I'm currently updating po sa mga social media, pinapost natin. Pwede silang mag-comment sa Facebook, yung mga
eye care na gusto nila i-consult, pati na rin sa live streaming natin syempre. Yeah. And pwede rin pong tumawag via landline 252-8905. And aside from that, yung text number ni Doc, pwede nyo na i-text ngayon. Again, that's 0920-9099937. Yeah, ito, nagtatanong naman si Cynthia. Doc, mga inang bang pang-alis ng eye bags? Yung desiccated pure bees honey? Pang-alis ng eye bag. bags. Ba't aalisin yung eye bag? Actually, yung eye bags ay hereditary na mamana yan usually. Ano ba yan? These are extra mga... Ang tinutukoy niya yung pagmalaki siguro eye bag. Actually, Kala ko alisin yung eye bag, wala na siyang eye bag. hindi ako familiar din sa desiccated honey na sinasabi mong yan. No? Desiccated honey. So, alam ko matamis yan, kinakain, pero I'm not sure. Kung desiccated, siguro dry na dry yun. Eh, Kasi di ba Doc, sometimes ang honey ginagamit sa mga, alam mo, for skincare, di ba? Oo, Hinahaluan ng honey yung mga pahid-pahid. Kasi pagka nagpahid ka raw ng honey, mas sweet ang lasa mo. Mas kaaya-aya ka. Nga Pero naman, yung honey eh. tinatanong ni, yung Cynthia, yung kasi yung eye bags, ano yan eh? Mga fats below the eyeball natin. Yung mata natin kasi is situated within the orbital socket which is bony. So para magmikot yun sa loob, may orbital fats doon. At yung sobrang fats na yun, pag lumalabas dito sa skin sa harap, yung nagiging eye bags natin. Oo. So, Kaya yung malaki eye bag niya, parang gano'n. pero usually dahi yan eh. It depends on your genes. Some people have more bigger eye bags than others. Ano? So I guess po medical I mean yung makeup surgery, something like that. Or cosmetic surgery. cosmetic surgery, I mean, sorry. Yeah. So yun siguro, no? Ito, tinatanong, what about magnets na inilalagay around the eyes? Would it help remove the cataracts? Kasi may nagbebenta po ng magnet sa amin from Japan. Pag nilagay daw sa knees, maalis ang rayuma, at pag nilagay around the eyes, maalis daw po yung katarata at glaucoma. How true? The answer is wala pong basis yun. Walang basis. Wala po. So, I've seen some people buying those magnets. Medyo mahal, ha? Yeah. Oo, they say na a-align daw yung electron sa katawan. Well, wala hong, as far as I'm concerned, sa mata, wala pong scientific basis pa at this point. My opinion on that, the claims are like, the claims are Fantastic crazy. Fantastic. Diba? Yeah. Grabe yung mga claims na mawawala yung ganito, maalis yung ganito, maalis yung belt. ganito. Those are just magnets. Meron akong kaibigan, nagsusuot siya ng magnetic briefs. Magnetic what? Briefs. Yeah, to enhance daw yung kanyang manhood. Sabi ko, kapag suot mo ba yan lumalakas ang cheek magnet. So, wala pa raw epekto. Most probably pag naglalakad siya, na-attract niya yung mga kutsara, tinitor. Na-attract. Mga bakal-bakal. Mga bakal-bakal. So, hindi, wala pang scientific basis po yan. No? Sabi niya, Doc, pa-suggest naman ano ang magandang brand na inumin para sa eyes kasi I've been taking this popular brand. May binanggit siya. Pinapatalastas daw palagi. Alam niyo, mahal yan eh. Tapos yung content is not as much as meron kaming piniprescribe sa mga patients namin. We call it Macucaps. So, Macucaps. Yun ang pan mo, ha? Mura lang yun, Doc. Medyo affordable na. At wala akong commercial dyan. Pero compared to that one na sinabi niyang brand na I think it's a lot better. well advertised, mas mura yun. Again, the name, sir, is Macucaps. It's Macucaps. a lot more I think in my opinion it's a lot better than the others. So basically, what are we getting from these kinds of marami, may zeaxanthin, may lutein, may mesoxanthin, which are all good for the eyes? Yeah, for the retina. I think I'm gonna take that too dahil may ilan na rin. Hindi naman, sir. Lagi lang, remember I told you, laging Makati pag nag-allergy attack ako. No, allergies are different. Iba yung mechanism. Hindi ano. Pero anyways, for eye care na rin naman yan. Yeah, so allergies kasi, ang prinsipyo niyan ganito, may allergens po sa katawan mo, then your body will react. Meron kang mga antibodies na lumalaban doon sa allergies na yun. At habang naglalaban yun, yun yung reaction. So, it's an inflammatory reaction din, ha? Sabi ni Crane,
Good. Good AM. We're watching you over. Okay. Salamat. Waving for Ukraine. Huh? Tanong niya raw, Doc, anong magandang brand ng contacts? Kasi I've been wearing these contacts for more than a year now. Oh, Crane, wag. You know, ang grade niya kasi is 500 and 500. Crane, I do not recommend contact lens wearing. You know why? Contact lenses are not so safe for the eyes. Based on experience, I see a lot of people with corneal ulcers. At least, ang taas ng incidence. It's a lot higher than you know. In our office, we see at least mga 2 to 5 cases a week ng corneal ulcer due to contact lens overwear or due to prolonged contact lens wearing. So, it's not so safe. Kung ayaw magsalamin, it's better for you to undergo laser eye correction cream. Yung laser eye correction, that would reshape your cornea para yung focus ng light beam ay mag-shoot right on the spot, on the retina. Para hindi mo na kailangan ng eyeglasses, hindi mo na kailangan ng contact lenses. And your eyes will be naked and they're natural. Nasa natural state. Why are contact lenses not so safe? Kasi these are foreign body na tumatakip sa cornea mo, and you have to know and remember that the cornea is breathing oxygen directly from the air. Oh, so that is why. Yeah, inaabsorb niya from the air. Yung oxygen. Naturally nagbe-breathe siya. Humihinga siya. Oo. Parang pag tinakpan mo yan, mamaga yan. Imagine yung ilong mo takpan, di ba? Ang hirap huminga. Diba? So, yung cornea mo. So, dapat yung mapuwing nga tayo, masakit eh. It's one reason kung bakit pa nagsiswimming ka, mamagay yung mata mo dahil hindi makahinga sa ilalim ng tubig yung mata mo, yung cornea mo. So, it's hypoxia or anoxia, kakulangan ng oxygen na magkukos ng pamumula at discomfort sa mata. Yun. Yeah. Okay, maraming salamat sa comment, Crane. Thank you. Sabi ni Yoli, Doc, na operahan po ninyo ang lola ko. Last week, tuwa siya kasi kinakantahan nyo ng Michael Bubuli. Bubuli? Michael Bubuli. Hindi, when we operate, we try to relax eh. We make the patient relaxed kasi magandang umaga, Santos family. Ano po, pinababati ni Jenny Santos at yung kanyang loving hubby na si June. Ang lola nila yung na-opera. So, we try to make the patients feel so relaxed. So, ang pasyente kasi pag inooperahan natin ng katarata, gising yan, nakahiga. Then yung anesthetic, pinapatak lang, hindi po natin tinuturok, hindi natin pinatutulog. Then, kinikwentuhan lang natin yung pasyente while we do the procedure. And usually the procedure takes about 7 minutes. Madali na lang ngayon, ano, Doc? Hindi na kagaya noon. Then walang tayo, walang takip ang mata. And the patient patak goes, lang. Yes, and the patient goes home immediately. Ano? Ayun. Sabi ni June, Doc, paano ba yung prinsipyo bakit nakakabasa rin sa malapit and sa malayo? I was searching on the net na meron palang accommodative and multifocus. Ano ba yung kay Lola? Multifocus po yan, kanya ganon. In the olden days, contact lens, intraocular lenses are just monofocal. Ibig sabihin, ang focus ay isa lang. Pang malayo, malayo lang. So, kailangan pa magsalamin sa malapit. Sa malapit, malapit lang. Kailangan pa magsalamin sa malayo. Yung inilagay natin sa lola nyo ay multifocal. Kanya, your grandmother can see near, far, and everything in between. Okay. Ito, final tanong yata ni Mang Jun. Nakikinig kami ngayon ni Lola. Pwede bang maglaro ulit siya ng, kwaho? Yung kwaho, yung sugal na matanda. Pwede naman. Ang bawal lang dyan, yung matalo. Nagdidilim ang paningin pag natutalo. Kasi may katagalan na rin siya mula nung huli maglaro dahil sa labo ng mata. Now, she can say again and she wants to play kwaho. Yung kwaho is, uso sa mga Kapampangan niya, yung mga matatandang siguro Kapampangan sila, Mr. Santos. Ang problema kasi, siguro the reason why, kasi pag naglalaro tayo, Doc, di ba, yung mata natin nakapokus, tutok. Pwede po. Para ring video games na nakatutok. Pwede. Actually, yung mga numbers games na yan, ina-encourage ko sa matatanda, alam kung bakit.
na-exercise yung utak nila, nakaka-prevent ng Alzheimer's. Yeah. So, it's good. Huh? Na-exercise yung brain. Oh, Ronnie Sagmit wants to greet Julie. Hi, Julie. Alright. Hello. Hello, ha? Sabi, nanonood po kami sa office. Via the live stream. I'm a fan of Tommy G. Uy, salamat Sheila. naman. Hello. Fans Hello of po sa inyo. Tommy G, Sheila, yan. Work time daw nila, pero okay. Enjoy your work. Dami nating texters, ha? Yeah, Ayan, exactly. So, Doc, pakidiscuss naman bakit nabubulag ang taong may glaucoma. Kasi my grandfather lost his right eye due to glaucoma. The other night, biglang sumakit na naman ang ulo, went vomiting, and super red eyes. Then suddenly, he complained of severe blurring. Dinala po namin. Dinala sa medical city. Ang sabi nila ay angle closure. What's that? Angle closure is a type of glaucoma na biglang tataas ang pressures ng mata. When you say pressure sa mata, Doc, ano yun? Yung Intraocular pressure. parang ang pakiramdam is umiinit yung mata? Parang No. gano'n? Imagine your eyes, they're like basketball. Ang basketball, merong pressure sa loob. Yeah. Nilalagay mo ng hangin yan eh. Pag masyado malambot ang bola, hindi tatalbog yan. Yeah. Pag masyado matigas, Sobra naman yung talbog. So ang mata natin, meron tinatawag na optimum pressure. Optimum pressure. Minsan tumataas. Yeah, pag tumaas yan, nasobrahan yung production ng aqueous humor, yung fluid inside the eye, at mahina yung drainage, then tataas ang pressure, masakit, mapula, and malabo. So the patient would suddenly suffer from severe headache, severe pain on the side of the affected eye, tapos nagsusuka-suka pa yan. Some people get confined because of the vomiting problem. Sakala, problema sa tiyan o sa bituka. Yung pala doon. Yan pala sa mata nang gagaling. So, this is a surgical type of condition. Ibig sabihin, the patient has to undergo either YAG laser iridotomy or peripheral iridectomy. No, operasyon pareho yun. So, people with relatives na nagkaroon ng ganyan are prone to develop it also kasi anatomic yan eh. And you know, our anatomy is hereditary. Genetics, di ba? Yung hugis ng mukha mo, hugis ng mata mo ay namamana. So pag meron ang lolo, maaaring magkaroon din ang mga anak at mga apo. So what they'll do, pag na-confine niyang ganyan, ay pabababaan yung pressure, they'll give some medications to bring down the pressure. Then, pag medyo nagki-clear up na yung cornea, the patient will undergo either YAG laser iridotomy or yung peripheral iridectomy. Now, some people with cataracts also develop this type of glaucoma na maaaring merong tinatawag na pupillary block. Dahil sa masyadong pagkapal at pagtaba ng katarata, nagsasara yung daluyan ng aqueous humor at pag nagsara yung tataas ang pressure. Then pain. So, bakit nabubulag? Kapag tumataas ang presyon ng mata, yung optic nerve head nasasakal. Nasisira. So, pag nasakal yung optic nerve head, mawawala ng daloy ng dugo doon. Nakukulangan ng oxygen yung nervo, namamatay. So, that's the basic reason bakit na bubulag ang pasyente may glaucoma. People suffering from chronic open-angle glaucoma naman, unti-unting lumilit ang paningin sa gilid. Sometimes the pressure is going up without the patient noticing it. Yung sa sides, Doc, nababawasan. Parang ganun. Yung coverage ng sight mo is eventually, you end up with a tunnel vision. tunnel vision na lang. So, if one family member is Hirap nun, especially if you're driving, di ba? Bawas yung ano mo. and vision at night is poor. Kasi nawawala yung peripheral vision. Yeah. So, ang glaucoma, blindness due to glaucoma is preventable. But the thing is, you have to catch it early. So, the best thing is to have a regular eye checkup na rin. Regular eye examine. Regular eye. At ako, lagi kong sinasabi sa ating mga listeners, the moment you're diagnosed as a case of diabetes, magpa-check na kayo ng mata nyo. Ayan. Kasi diabetes is the number one cause of irreversible blindness. If you are a glaucoma suspect, have a very close relationship with your eye doctor. Make sure you get regular follow-ups para ma-check up mabuti ang mata ninyo.
if necessary, your doctor will perform serial tests ng mga yung visual fields at saka optic nerve head imaging, mga OCT. Tsaka kung ano-ano pang imaging systems, just to make sure na hindi kayo nagkakaroon ng glaucoma. Okay. Now, Doc, napag-usapan na rin lang yung check-up. We will pause for a short break. Yep. And when we return, talakayin natin kung gaano ba kadalas, gaano mamaya. When we return, so you guys have to stick around. Okay? We will be right back. Second half of Konsulta Pang Medisina coming up. Please stick around. Panahon na naman ng tagulan. Puso na naman ang baha, bagyo at sakuna. Dapat laging